Praise God. Hallelujah. Isang magandang umaga sa inyong lahat at samahan niyo ako sa pagbuklat ng ating Bible bago tayo umupo. Revelation chapter 3, ang ating tutunghayan ay sa verse 7. At ang ating paksa sa umagang ito ay ang Philadelphian Church Age. The Age of Philadelphia. So ating basahin ang kabuuan ng sulat ni Jesus from verse 7 hanggang 13. And to the angel of the church in Philadelphia write, He who is holy, who is true, who has the key of David, who opens and no one will shut, and who shuts and no one opens, says this, I know your deeds. Behold, I have put before you an open door, which no one can shut, because you have a little power, and have followed my word, and have not denied my name. Behold, I will make those of the synagogue of Satan, who say they are Jews, and are not, but lie, I will make them come and bow down before your feet, and make them know that I have loved you. Because you have kept my word of perseverance, and I also will keep you from the hour of the testing, that hour which is about to come upon the whole world to test those who live on the earth. I am coming quickly. Hold firmly to what you have, so that no one will take your crown. The one who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he will not go out from it anymore. And I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and my new name. The one who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Diyos magpala na kanyang mga salita. Amen. Praise God. Tayo po yung makakaupo ng mga kapatid. So, magandang umagang muli sa lahat. At tayo ay nasa isa pang-pito na kapanahunan ng iglesia na ating pang-anim na kapanahunan, pero tayo ay nasa part 7 ng ating series. So ang ika-anim na panahon ay ang Philadelphia, at nakita na natin na ang pitong iglesia o ang pitong siyudad sa Asia Minor kung saan mayroong established na gawain sa panahon ni John ay ginamit ng Panginoon upang ipakita sa iglesia at lalo na sa ating huling panahon ang pagtakbo ng kasaysayan ng Kristyanismo. At medyo malawak ang ating pinag-uusapan, mga kapatid, at marami tayong mga nire-review na bahagi na kasaysayan, at maging sa umagang ito ay marami tayong pwedeng malaman, at hindi ko makukuha, may bibigay sa inyong lahat. Ang panahon ng Philadelphia ay panahon ng missionary works. At sapagkat marami na ang paraan ng pagre-record, bukod sa pagsusulat, at marami na ring paraan para magbiyahe ang tao, ay maraming mga nagaganap. Maraming naganap sa panahon na ito na nasa aklat ng kasaysayan. Kaya hindi natin ma-review lahat. Kukuhain na lang natin ng ilang bagay na relevant at mag-establish ng salita ng Diyos, magpapakita sa atin kung paano naganap ang salita ng Diyos sa panahon na ito. Alright, so ang bayan ng Philadelphia, it was founded by Attalus II Philadelphus, king of Pergamum, who reigned from 160 to 138 BC. However, discovery of an inscription predating Attalus
reveals that Philadelphia was possibly founded earlier in the 2nd century by his brother Eumenes II. So, ito lang ang isang magandang background na aklat na ng City ng Philadelphia. Ito ay in-establish ng isang hari ng Pergamum 200 years bago dumating si Jesus. Or 160 years bago dumating si Jesus. At possibly, mas maaga pa, walang account sa Bible kung paano na-establish ang gawain sa iglesia ng Philadelphia sapagkat sa Book of Revelation lang naman ito nabanggit. Katulad nung mga nauna nating mga pinag-aralan. Ang Thyatira, pati ang Sardis, ay walang mga account sa Scripture. Labas sa Book of Revelation. Gayunpaman, sapagkat in-address ni Jesus, naniniwala tayo na by the time na sinulat ang Book of Revelation, ay mayroon ng mga gawain sa lugar na yan. At naniniwala tayo na yan ay bunga ng missionary works sa pangunguna ni Apostol Pablo, sapagkat siya ang naging pioneer sa Asia Minor sa pagdadala ng gospel. Si Pablo sa kanyang lifetime ay nagkaroon ng 3 missionary works at ang pangatlo ay humantong sa kanyang pagkakulong at siya ay dinala sa Rome at doon siya pinatay. Pinatay at pinugutan ng ulo dahil sa gospel. Sa church age, sa pagdating ng panahon ng iglesia, kinuha lang ni Brother Branham ang date ni Clarence Larkin from 1750 to 1900. Pero ang kay Brother Branham ay 1906 siya nagtapos. From 1750 to 1906, at doon sa isang account na o sa isang church history book na aking binabasa, nagtapos tayo last time sa taong 1648 at doon magsisimula ang Philadelphia at magtatapos ang Philadelphia sa taong 1906. At naniniwala ko doon sa accounting ng prophet sa 1906 dahil yun ay panahon ng kapanganakan ng tinatawag na Pentecostal movement. At ang pagpasok ng 20th century, which begins in the year 1901, ay ito na yung panahon ng end time. At yan ang panahon ng Laodicea na ating kinabubuhayan. Ang 1750 naman na pasimula, as I said last time, ay probably ito ay pinili dahil sa ang taong 1750 ay kalagitnaan nito ng tinatawag na revivalism sa Amerika. Ang tinatawag na Great Awakening ay nag-spark at ito ay nagpaningas ng puso ng maraming mga Kristiyano na settled na sa church life. Katulad ng panahon natin ngayon na maraming mga simbahan na komportable na lamang sa church, basta nagsisimba, trabaho, simba, at wala na silang nakikitang desire na gumawa at ma-involve sa malaking gawa ng Panginoon. So, naging stagnant ang church from 1648 until around 1730s. Or beginning ng 1700s ay naging stagnant ang church dahil sa nagtapos na yung tinatawag natin last time na Reformation or Protestant Reformation, yes. Nang matapos yun ay nagsettle down ang mga churches at hindi naging active sa evangelism dahil practically ang karamihan ng mga church
by the end of the Protestant movement ay state religion. So, naging busy na lang sila sa pag-maintain ng kanilang religion, ng kanilang faith, ayon sa boundaries na in-establish sa Westphalia. Okay, so ang pagtatapos ng Protestant Reformation noong 1648 ay masasabi nating panahon na rin o transition ito ng pagpasok sa panahon ng missionary works, sa panahon ng Philadelphian Age, at ang taong 1750, ito na yung panahon ng revivalism. At dito na nakaranas ng spiritual awakening ang mga Protestant churches sa Amerika at sa Europe. Pero mostly sa Amerika na. Dahil ang star messenger ng Philadelphia na si John Wesley, bagamat siya ay nag-minister o naging priest, naging minister sa Anglican Church sa Europe o sa England, ang majority ng kanyang panahon ay ginugol niya sa Amerika doon sa tinatawag na circuit rider preacher. Ang tawag nila ay itinerant preacher. Meron ako ditong note kung gaano karaming sermons ang naipangaral ni John Wesley, gaano karaming kilometro ang kanyang na-travel sa lifetime niya as a preacher. Ang panahon ng Philadelphia ay nag-produce ng napakaraming preacher na hanggang ngayon ay kinikilala pa rin ng mga servants of God. At sila ay may malaking influence sa mga preacher sa maraming denomination sa ating panahon. Bukod kay John Wesley, nandiyan si George Whitefield. Si George Whitefield ay naging kasamahan nila John Wesley sa kanilang tinatawag na Holy Club. Nag-create sila sa Oxford University ng isang samahan ng mga taong mag-aaral on a regular basis ng Bible. So, nag-develop sila ng methods kung paanong pag-aralan ng Bible at sila ay tinawag na mga Methodist. So, ang Methodist sa pasimula ay hindi ito denomination, kundi ito ay isang sistema ng pag-aaral ng Scripture na dinevelop nila John Wesley at si George Whitefield ay nakasama nga diyan at si Whitefield ay isa rin sa mga naging prominent na preacher sa panahon ng Philadelphian Church Age. Sa isang account ay si John Wesley ay nagkaroon ng conviction na siya ay tinawag ng Diyos to be an apostle. Sa England, at para daw i-spread ang holiness sa mga kalupaan. I don't know, hindi natin napag-usapan last time kung si Martin Luther, kung anong specifically ang gift na nasa kanya o ang calling, pero wala tayong ma-identify sa scripture kung ano, sa history kung ano si Martin Luther sa fivefold ministry, pero bilang most probably siya ay pastor lang talaga. Pero dahil sa medyo malawak ang influence na kanyang ministry, ay maaaring siya ay mayroong kaloob beyond the gift of pastor. Samantalang si John Wesley ay in-identify niya kanyang sarili as an apostle. Ang gift na nasa kanya ay apostle para sa England, sa bansang England.
All right. Mga key events during the age of Philadelphia. Una ay ang pag-decline ng Roman Catholicism. Dahil sa nangyari sa panahon ng Reformation, pagkatapos ng Peace of Westphalia, nagsimulang mag-decline ang influence ng Roman Catholic Church. At ang pag-decline ng influence ng Roman Church ay nagbigay daan sa panahon ng French Revolution. Sa panahon ng French Revolution, dito nagsimula ang mga tao mag-demand ng kanilang mga rights, nag-demand ng mga privileges bilang citizen. At sa panahon din na yan, ang mga tinatawag na papal states or yung mga kalupaan na nasa ilalim ng control ng Pope ay binawi sa Roman Church at ito ay ibinalik sa mga tao. Or either ito ay kinontrol ng government, kung yan ay sa Italy man o sa France o sa Germany, ito ay naibalik sa control ng government at ang iba ay ibinigay sa mga tao. At para lalong maging mahina ang kapangyarihan ng Roman Church, nagpasa ng mga batas sa France na nagkontrol ng kapangyarihan ng Roman Church. So, ito yung panahon na ang Roman Church ay unti-unti nang nawawala ng authority sa mga kings at sa mga political leaders. Ang isa pang mahalagang event na naganap sa panahon ng Philadelphia ay ang paglitaw ng mga heretical groups. Kapag sinabi nating heretical groups, ito yung mga religious groups na hindi talaga ma-identify as Christian. Bagamat sila ay parang kumakapit sa pangalang Christian. 1624 ay lumitaw ang tinatawag na deism. At ito sila ay merong heretical na mga doctrines. Ang mga deists, they hold that God is not known through religion but only through reason and nature. It is a system of belief held by individuals. Among these individuals are Voltaire, George Washington, Benjamin Franklin, and Thomas Jefferson. So maraming mga leaders sa Amerika na deist ang kanilang view sa Diyos o sa pananampalataya ay meron silang deist na perspective. God is known not by religion but by reason and nature. Well, they are partially true sapagkat mababasa naman natin sa Bible, the heavens declare the glory of God. At yan ay kinonfirm ni Paul sa Romans chapter 1. 1743, lumitaw ang tinatawag na Swedenborgians. Swedenborgians. Yan. They claim to have received a new revelation from Jesus Christ through continuous heavenly visions, which the leader, Swedenborg, experienced over a period of 25 years. In his writings, he predicted that God would replace the traditional church and establish a new church. So yun ang kanyang belief. So ito yung nagkaroon ng mga following, tinawag silang Swedenborgian. And then, 1827 ay ang Mormonism, which is ito yung Latter-day Saints. So ito yung mas familiar tayo dahil meron tayo nakikita ditong simbahan. At ito ay ang mga follower ng LDS, they claim to have they are called Mormons because their belief is in a sacred text, the Book of Mormon, which was allegedly revealed to and translated by their founder, Joseph Smith. So, kung di ako nagkakamali, itong si Mormon is an angel na nakipag-usap kay Joseph Smith at na-create yung isang aklat. Kung hindi ako nagkakamali, they call it the Third Testament. At ito yung aklat na sinulat
At ito yung aklat para sa church sa panahon natin ngayon after ng New Testament church, ng New Testament na part ng scripture. So yan ang Mormonism. And then 1866 lumitaw ang Christian Science. I don't know kung familiar kayo sa Christian Science. At ang leader ng Christian Science ay itong isang babae na si Mary Baker Eddy. 1750 lumitaw ang Unitarianism. Ang idea ng Unitarianism ay nireject nila ang Trinitarian view, pati ang divinity ni Jesus Christ. And then, ang isa pa ay ang Universalism na lumitaw ng taong 1770. Universalists believe that ultimately all humans are somehow in union with Christ, and that in the fullness of time they will gain release from the penalty of sin and be restored to God. So ang view ng universalism, lahat ng tao ay babalik sa Diyos. Well, kung hindi natin alam, ang Roman Catholic Church ay meron din ganyang perspective na eventually ang lahat ng mga tao ay babalik sa Diyos. So that is universalism. So, karamihan ng mga grupo na ito ay nag-exist pa ngayon. Some are very popular at ang iba naman ay hindi na natin masyadong kilala, pero may following pa rin ang mga grupo na yan hanggang sa ating panahon. At ang iba dyan ay nagsanga-sanga ng iba pang mga sekta within the group. And then of course, na-develop, isa pang event sa panahon ng Philadelphia ay na-develop ang Methodism sa Oxford University. So ito ay sa panguna ni John Wesley, kanyang kapatid na si Charles Wesley, at tumulong sa kanila si George Whitefield. Taong 1729, nang sinimulan nila ang kanilang Bible study, at tinatawag na Methodical Prayer and Bible Study. That was the year 1729. 1739, ito yung panahon na si John Wesley ay nagsimula sa kanyang evangelistic ministry. By this time, si George Whitefield ay nag-evangelize na. Siya ay isa sa mga pioneers sa tinatawag na open field evangelism. Yung nangangaral sa public places, open field, at ang mga tao ay dumarating lang. Sa panahon natin ay marami pa rin gumagawa niyan ng mga malalaking grupo. So, si George Whitefield ay pioneer diyan. Si John Wesley ay na-convince niya na gumawa din or na mag-conduct din ng open air evangelism. At ito ay nag-click din. Sa panahon na yon, at si John Wesley ay nagsimula sa kanyang evangelistic work. And then tumawid siya ng Amerika para mag-preach sa mga simbahan sa panahon sa mga cities na na-establish na. So doon na-develop ang tinatawag na circuit rider preachers. Ito yung mga preacher na ini-invite sa mga church or let's say sa isang denomination, marami silang mga churches na na-establish sa iba't ibang mga village at meron silang preacher na nagta-travel para dumalaw sa mga simbahan na yon. Sometimes, ang mga simbahan na yon ay may pastor na, sometimes wala. So, malaking bagay sa kanilang congregation kapag sila ay naiikot ng kanilang mga malalaking ministers. I think sa panahon nila Pablo, pwede nating i-consider yan na pinractice din nila Timothy at ni Titus. By instruction sa ilalim ni Pablo, and maybe may ilan ding mga ministers na sinusugo si Pablo, inaatasan na dumalaw sa mga simbahan para i-establish ang pananampalataya ng mga tao. So it's not a different practice. Sa panahon natin, noong kalakasan pa ng isang pastor sa Mindanao, sa Butuan, ay ginagawa rin nila yan.
na madalas ang minister ay umiikot sa kanilang mga outreaches Sunday after Sunday para ma-assist at maturuan ng mga kapatiran. It's a good practice, di ba? Kahit si Pastor Lito sa panahon niya ay ganun din. Ginagawa rin niya bago siya nag-settle down at nag-pastor sa Kabadbaran, ay busy rin siya sa pagdalaw sa mga outreach nila. So it's a good work dahil sa kinakailangan. Well, ayon sa record mga kapatid, si John Wesley sa kanyang lifetime ay nakapag-preach ng 42,000 sermons. He traveled 250,000 miles on horseback para lamang dalhin ang gospel sa maraming mga tao. And he wrote 233 books. 233 books in his lifetime. So very prolific ang mga ministers nito sa kanilang panahon. All right. Revivalism. The Great Awakening, ito ay nangyari between 1726 at 1760. Ang ginamit ng Diyos para mag-spark ang Great Awakening sa Amerika ay si Jonathan Edwards at si George Whitefield. Second Great Awakening ay nangyari around 1787 hanggang 1825. Okay, so yan ang Second Great Awakening. At it's very interesting mga kapatid na itong mga revivals na ito ay nangyayari kung hindi sa loob ng church, ay sa loob ng mga universities. I don't know kung naging aware kayo dito sa nangyari earlier this year, no? Noong February yata yun. Yung tinawag nilang Asbury Revival. Nagsimula sa isang parang prayer meeting, and then nagtuloy-tuloy na at non-stop ng ilang linggo. At yun ay tinuring ng marami na revival sa panahon na to, pero marami rin nagko-question. Pero ang university na yon ng Asbury ay marami na ring may mga record na rin sa mga nagdaang mga panahon, dahil matanda na yung university na yon, na may mga nag-spark na rin na ganong mga revivals sa university na yon. Sa naobserbahan ko, sa panahon ng revivalism, maraming mga universities sa Europe, especially sa England, at sa Amerika ay naging pasimula ng mga revivals, ng mga pagkilos ng Espiritu ng Diyos, at ito ay pinangunahan ng mga preachers na connected sa mga universities na to. Ang isa sa pinakamagandang effect ng revivalism ay missionary works. Sapagkat nagkaroon ng awakening ang mga mananampalataya, hindi lamang sa pangangailangan nila sa Diyos, nagkaroon din sila nagsimula rin magkaroon ng desire na dalhin ang gospel sa maraming mga bansa. So, mula sa panahon na nag-stagnant ang church, after ng Protestant movement, na-revive ang church sa pamagitan nitong mga revival movements na ito, at nag-produce ito ng mga missionaries. In fact, napakahaba ng listahan ng mga mission works at missionary organizations na na-create between 1700s hanggang pagtatapos ng 1800s. Napakaraming mga missionary endeavors na nangyari dito. Sa listahan na kinuha ko, ang pinakasimula dito ay 1732. Ang unang mga missionaries ay itinuturing na
ang mga Moravians. Sila ang unang mga missionaries na nag-travel beyond their countries at pumunta sa mga malalayong lugar. So that was 1732, 1736, ang mga Moravians daw ay nagpadala ng missionaries sa Greenland. 1792, si William Carey ay kinikilala na father of modern world missions. Siya ipinadala sa India. In fact, siya yung nag-desire na sa India pumunta. Nangaral siya one time sa kanyang church at kinuha niya ang isang teksto sa Isaiah. Sabi niya, gusto ko, sabi niya sa kanyang church, expand natin ang territory ng salita ng Diyos. I want you to send me to India. So siya ay nagpadala sa India at for the first few years ay walang converts. Pero later on ay nagsimulang ma-convert ang mga Indians at ayon sa account, siya ay nag-serve ng more than 40 years sa India as a missionary, and he translated the Bible into 35 languages. Sa India yon. So marami mga dialect siguro sa lugar na yon. Tinranslate niya ang Bible into 35 languages para maging effective ang kanyang missionary work. Ang nagpadala sa kanya sa India ay siya ay sinuportahan ng London Missionary Society. 1800 na-create ang British and Foreign Bible Society. 1825 nagkaroon na-create ang Bombay Missionary Union. 1829 ay ang isang denomination na Christian Brethren ay nagpadala rin ng missionaries sa Baghdad, and then Baghdad, that's Iraq. And then later ay sa India at tinawag ang grupo na Christian Missions in many lands. 1837, ang Foreign Board of Missionaries, Foreign Missions of Presbyterian Church ay nagpadala, nag-establish na-establish itong Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church. 1844 ay na-create ang tinatawag na YMCA. Sino sa inyo nakakaalam pa sa YMCA? Young Men's Christian Association. Nung ako ay high school, ang YMCA ay active sa Manila, sa Pilipinas. Ito ay isang Christian organization na founded pala ito sa taon pang 1844. Even sa panahon ni Barbanam, ang YMCA ay isa sa mga grupong sumuporta sa kanyang mga evangelistic meetings. 1845, na-create ang Southern Baptist Convention at nagpadala sila ng missionary works ng mga missionaries sa Asia. 1840, sino sa inyo nakakilala kay David Livingstone? Si David Livingstone ang unang missionary na nakapasok sa interior ng Africa. He was sent by London Missionary Society rin yung nagpadala kay William Carey. So he was the first white man na nakakita sa tinatawag na, what is that? Victoria Falls. Itong Victoria Falls ay ito yung pinakamalaking waterfall sa Africa na hundreds of miles pa lang ay naririnig na ang lakas ng kanyang sound, ng dagundong ng kanyang buhos ng tubig. At hanggang ngayon ay ganun pa rin niya. Siya daw ang kauna-unahang puti na nakaabot sa interior ng Africa. So he was the first missionary na na-penetrate niya ang Central Africa taong 1840s. So maraming pwede nating account. Na 1857, ito ang panahon na nagsimula ang mass evangelism. Ang mga mass evangelism na kilala natin ngayon sa mga krusada, Billy Graham, Benny Hinn,
At yung mga krusada nila ng mga Almeda, ng mga Pentecostal sa panahon natin, yan ay ang nag-pioneering ng ganyang klase ng ministry ay si D.L. Moody. Dwight Moody. Taong 1857, nang sinimulan niya ang mass evangelism, and in his lifetime, nakapangaral siya sa more than 750,000 people sa loob ng panahon ng kanyang mass evangelism works. Alright, marami pa. Si William Booth, 1865 ay ginawa o tinatag ang Christian Revival Association ng isang Methodist evangelist na si William Booth. At ito ngayon ang tinatawag nating Salvation Army. I don't know kung kilala nyo pa ang Salvation Army. Nung ako'y madalas pa sa Shopwise, pag panahon ng Christmas, meron dyan nakatayo ng mga tao na may dalang buckets. Minsan mga box. At humihingi ng mga donation. At sa Amerika ay ganun ang kanilang ginagawa. Ang Salvation Army ay mas kilala sa ganitong mga klase ng mga activity. At ang mga ministers nila, they do not go by titles ng pastor, evangelist. Ang kanilang mga ministers ay they are called general, colonel, major, captain. Because ang tawag nila sa kanilang grupo ay Salvation Army. So, hindi ko alam kung anong level ng pastor. Siguro, lieutenant. Pag apostle, baka general na yon. So, nilagyan nila yan ng counterpart na title. So, yan ay pinasimulan ni William Booth. Si Padre Branham, madalas niyang i-quote si William Booth sa mga panahon ng kanyang pangangaral. 1867. Sino sa iyo nakakilala kay James Hudson Taylor? James Hudson Taylor was the founder of China Inland Mission. He was the first, I don't know kung he was the first, pero siya yung naging pinakakilala sa mga missionaries na nag-evangelize sa China in the 19th century. Si James Hudson Taylor. Kung kayo ay nagpupunta sa Mandaluyong, meron dong tinatawag na OMF literature na Christian bookstore. Ang OMF literature ay, I don't know, I believe ang acronym na OMF kasi ay Overseas Missionary something, no? At yan yung China Inland Mission dati. Yung title na Overseas Missionary whatever, ito yung naging modern, naging kapalit na pangalan doon sa China Inland Mission na si James Hudson Taylor ang nag-found upang dalhin ang gospel sa interior ng China. Christian Missionary Alliance, tinatag noong 1887. Association of Pentecostal Churches in America ay ginawa noong 1897. And then, 1899 ay ginawa ang Gideon's International. Ang Gideon's International, ito ay nagsimula as Gideon's 300, kung ako nagkakamali. Ito ay binubuo ng mga businessmen, na laging nagta-travel. And they found out na kapag sila ay nagta-travel, especially sa Asia, at sila ay inaabot ng maraming araw at inaabot sila ng Sunday sa mga hotel, wala silang masimbahan at wala silang mabasang Bible. So nagkaroon sila ng idea na mag-distribute ng mga Bibles para mabasa. Ang sabi ng tala, hanggang sa panahon natin, over the next century,
ang Gideon's International, they will distribute more than 500 million free Bibles. So, from 1899 hanggang 1999, probably hanggang panahon natin ngayon, ay more than 500 million Bibles na ang kanilang na-i-distribute for free. At ito ay naibigay for free sa maraming mga hotel rooms. Pero ngayon, medyo ano na ngayon eh. Ang alam ko, may mga hotel ngayon na pinupull out na mga Bible. 2 years ago, yung pinsan ko na nasa hotel ay nag-uwi ng mga Bibles ng Gideons dahil sabi niya, pinull out na ng kanilang hotel yung mga Bible dahil na-offend daw yung mga Muslim. So, para hindi sila maging offensive, ganun ang kanilang ginawa. So, itong mga nakikita natin ganito ay resulta ito ng panahon ng Philadelphia, na kung saan ang Diyos ay nagbukas ng malawak na opportunity upang ang gospel ay dalhin sa mga bansa. At ang pangalang Philadelphia ay alam na siguro natin ang kahulugan, di ba? Brotherly love. Pag-ibig sa kapatid. And perhaps ito yung spirit na nagbigay, na nag-inspire sa mga Christians at sa mga leaders during this time para dalhin ang salita ng Diyos sa mga tao na wala pang alam sa Ebanghelyo. Isipin ninyo, mula ng panahon ng Reformation hanggang sa magtapos ang Reformation, ang gospel ay halos ipinapangaral lang doon din sa mga simbahan na. Doon din sa mga lumabas sa Roman Catholicism at nag-create ng mga state religion sa Europe, dinala sa Amerika. May mga mission works na may pailan-ilan pero hindi katulad ng nangyari sa panahon ng Philadelphia. Sa Pilipinas, nakarating ang gospel 1521. Pero ang original na plano naman nila ay hindi naman tayo talaga i-convert, kundi i-exploit ang resources ng mga islands para sa kapakanan ng Spain, ng Spanish Empire during that time. At naging secondary na lamang ang pag-introduce ng gospel at hindi pa nga totoong gospel ang ating natanggap during that time. Ibang version lamang ng idolatry. Okay. So, ito yung background ng ating pag-aaral. Puntahan natin ang Book of Revelation ulit sa chapter 3, verse 7. Si Jesus ay nag-introduce ng kanyang sarili sa ganitong paraan. Sabi niya, He who is holy, He who is true, who has the key of David, who opens and no one will shut, and who shuts and no one opens. Siya daw na banal, siya na totoo, siya na nagtataglay ng susi ni David. At sapagkat siya ang may hawak ng susi ni David, ang sabi niya, siya yung nagbubukas at walang makapagsasara, at kung siya ay magsara, walang makapagbubukas. In other words, ang may hawak ng susi na ito ay may control ng access. Mayroong control ng paglabas at ng pagpasok. Ang may hawak ng susi ay mayroong control kung sino ang makakapasok, kung sino ang makalalabas sa pintuan na kanyang bubuksan at sasarahan. Now, ang susi ni David ay mayroong background sa Isaiah 22. There was an occasion sa Book of Isaiah na kung saan may isang servant ang hari na ang pangalan ay what's the name? Shebna. Ang pangalan ay Shebna,
At itong si Shebna ay nag-abuse ng kanyang role. Si Shebna ay mayroong malaking function sa kaharian o sa palasyo ng King of Israel o King of Judah. Siya ay ang iba kasing tawag sa kanya ay Secretary of State. Sa iba naman ay ang kanyang function ay kapareho ng kung sa bahay pa ay householder. Yun bang isang katulong sa bahay na siya yung pinagkakatiwalaan ng may-ari ng bahay sa lahat ng mga servants. Siya yung nasa ibabaw. Pero ang pinag-usapan dito ay palasyo. So, itong si Shebna ay meron siyang authority. Meron siyang hawak na susi na nagbubukas sa treasure house ng hari. So, siya ay may control sa kayamanan. Pero na-abuse niya ang kanyang authority. Ang sabi ng account, buhay pa si Shebna, nagpagawa na siya ng kanyang libingan. At it's very uncommon na gawin ito ng sinumang tao sapagkat ang kadalasan na gumagawa nito ay mga royalty lang. Kaya kung ang isang tao ay kayang magpagawa ng kanyang libingan na buhay pa siya at ito ay nakaredy na, ibig sabihin, ibinibilang niya ang kanyang sarili sa mga mararangal na tao at siya ay mayroong taglay na kayamanan. Pero wala siyang sariling kayamanan, siya ay pinagkatiwalaan lang. At ito'y inabuse niya. Sabi ng Isaiah 22 verse 20, "It will come about on that day that I will summon my servant Eliakim, the son of Hilkiah, and I will clothe him with your tunic and tie your sash securely around him. I will hand your authority over to him, and he will become a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah." So, in short, si Shebna ay inalis sa kanyang position at ang authority na kay Shebna ay ibinigay sa isang servant na ang pangalan ay Eliakim. Ang authority at ang karangalan sa position ay ibinigay kay Eliakim. At ang sabi sa 22, "I will put the key of the house of David on his shoulder. When he opens, no one will shut, and when he shuts, no one will open." So you can imagine kung gaano kataas, o sabihin natin, kung gaano karangal ang function na ibinigay kay Eliakim. Siya ay binigyan ng authority na magbukas at magsara ng pintuan sa bahay ni David. House of David stands for the royal households. Kung sino ang makakapasok at hindi pwede makapasok, ito ay nasa control na may hawak ng susi. Kaya nga si Eliakim ay isang type ni Jesus Christ. Siya ay naglalarawan sa ating Panginoong Hesus na nagkaroon ng authority sa kaharian ng Diyos. He was the appointed heir to the kingdom of God at ibinigay sa kanyang susi. At pagdating sa Revelation 3, o sa Revelation 1, ang sabi niya roon, hawak ko ang susi ng libingan at ng kamatayan. Pero sa Revelation 3, sabi ni Jesus, hawak ko ang susi ni David. At hindi niya sinabing hawak ko ang susi sa bahay ni David. Sapagkat yung bahay ni David, ay ang ibig sabihin nun ay ang royal household ni David, which is yung royal family. Pero, ang sabi ni Jesus dito, hawak ko ang susi ni David. At ang tinutukoy niya rito ay hindi yung bahay yung royal family, kundi yung authority na ibinigay ng Diyos kay David. Bagamat ang allegory ay tumutukoy sa Isaiah 22 sa position ni Eliakim, pero ang binibigyang diin ni Jesus ay hindi yung authority niya
sa bahay as part ng royal family ni David sa lupa, kundi ang authority niya ayon sa ibinigay ng Diyos sa kanya. Nang si Jesus Christ ay umakyat sa langit, anong sabi niya? All power in heaven and in earth is given to me. Key signifies authority. Ang susi ay nagsisimbolize ito ng kapangyarihan, nagsisimbolize ito ng kapamahalaan, na kapag hawak mo ang susi, then you have authority. At si Jesus ay merong authority hawak simula nang siya'y umakyat sa langit, at ito ay authority over God's realms. Kapangyarihan ito sa ibabaw ng kaharian ng Diyos, sa lahat ng nasasakupan ng Diyos. Ang authority kasi sa Bible ay maraming symbolism. Ang susi ay isa lamang. Sa panahon ni Jose, ang simbolo ng authority doon ay yung singsing na isinuot sa kanya ni Pharaoh. Mula sa daliri ni Pharaoh, inilipat ni Pharaoh sa daliri ni Jose, at sabi ni Faraon, walang mas mataas kaysa sa iyo sa lahat, sa buong lupain ng Ehipto, maliban sa akin. So yun ang symbolism ng authority na ibinigay kay Jose. Sa ibang panahon naman, ang symbolism ng authority ay setro. Pero dito ay susi ang ginamit sapagkat ang binibigyang diin dito ni Jesus ay pintuan na kaniyang bubuksan. Na kapag ito'y binuksan niya, hindi ito kayang isara ng sinuman. At kapag ito naman ay sinara niya, hindi na ito kayang buksan ng sinuman. Anong pintuan ang tinutukoy dito na bubuksan ng Panginoon? Continuing sa verse 8, para lalo natin makita ang larawan, I know your deeds. Behold, I have put before you an open door which no one can shut. Because you have a little power, and you have followed my word and have not denied my name. So malinaw na yung susi ni David na sinasabi sa verse 7 ay tumutukoy ito, directly related ito sa pintuang bubuksan ni Kristo para sa iglesia ng Philadelphia. Anong pintuan ang binuksan ng Panginoon para sa panahon na ito? Yan ang pintuan ng Ebanghelyo na ito'y makarating sa maraming mga bansa. In fact, kung atras tayo sandali sa panahon ni Pablo, in the book of Acts, at sa ibang sulat niya, ay ginamit niya ang termino na pintuan, bukas na pintuan, upang ipakita ang pag-spread ng gospel sa mga bansa o sa mga cities na kanyang napuntahan. Sa Acts 14 verse 27, pagkatapos ng missionary work, yung unang mission work niya, bumalik sila sa, sa Antioch. When they arrived and gathered the church together, they began to report all the things that God had done with them and how He had opened a door of faith to the Gentiles. So ito na, binalita na nila. Anong mga ginawa ng Diyos? At kung paanong ang Diyos ay nagbukas ng pintuan ng pananampalataya sa mga hintil. Now, alam niyo naman, sa panahon pa ni Pedro, bago na-convert si Saul, nagsimula na ang pangangaral ng gospel na unang ipinangaral ang gospel sa Gentile sa bahay ni Cornelius. Yun ang pasimula ng pangangaral ng gospel sa mga hintil. Subalit hindi yun nagpatuloy sapagkat si Pedro ay mas nakafocus sa mga Jewish people, sa kanyang mga kababayan, and it was not until the time of Paul na ang gospel ay talagang dadalhin sa mga Gentiles. In fact, sa pasimula ng pangangaral ni Pablo, nakafocus din siya sa mga Hudyo. Kung siya ay pumupunta sa ibang cities, sa synagogue siya nagpupunta, Sabado. Kaya nga, napapagkamalan si Pablo na Sabadista. Hanggang ngayon, dahil si Pablo raw ay lagi pumapasok sa mga sinagoga.
But the purpose, ang purpose ni Pablo ay para mag-start ng conversation sa mga Hudyo regarding the Messiah. But later on, nire-reject ng mga Hudyo ang ipinapangaral ni Pablo. That's when Paul realized na ang purpose ng Diyos talaga sa kanya ay dalhin si Kristo sa mga Gentiles. At there was a time, I think sa Acts 16 yata yun, na kung saan nagpagpag ng alikabok sa paa si Pablo. At sabi niya sa mga Hudyo, yamang nire-reject ninyo ang Ebanghelyo, mula ngayon sa mga hintil na kami pupunta. Sapagat ganun din naman ang sabi ng Panginoon. And from that time, the gospel was received by more and more Gentiles. So ito yung sinabi ni Pablo, a door of faith has been opened. Sabi pa nga niya sa ibang sulat niya, ginawa ito ng Diyos siguro para inggitin ang mga Hudyo. Para magselos ang mga Hudyo. Dahil sa kanilang rejection of the Messiah, ngayon ang gospel, ang pinapabura ng Diyos ay ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Na nakikilala ang Panginoon at nako-convert sa paglilingkod sa Diyos ng Israel. Sabi niya, ito'y pinahintulot ng Diyos para ang aking mga kababayan ay magselos upang sila ay mag-desire na ang Diyos ay umabot naman sa kanila. Pero hindi pa yan mangyayari sapagkat hanggang ngayon ay ongoing pa ang pangangaral ng gospel sa mga hintil. Now, ang pintuan na ito ay unique sa panahon ng Philadelphia. Gaya ng ating mga nakita sa nagdaang panahon ng mga iglesia, ang gospel kadalasan ay pinapangaral lang sa Europe, nag-spread ito sa mga cities na may mga Hudyo, na-convert yung mga Hudyo, na-establish ang church, and then may mga Gentiles na na-convert, na-establish ang mga church na ito. Nang mawala ang mga apostles, halos wala nang nag-spread ng gospel. Nakarating ang gospel sa parting Asia, sa ilang bahagi ng Asia, as far as Armenia, yung part ng Persia na Iran ngayon. So may mga established na mga churches dyan. Pero pagpasok ng Dark Ages, halos natigil ang evangelism. At ang naging trabaho ng mga preachers ay mag-maintain na lang ng kung anong meron sa loob ng simbahan. And especially, ang tinutukoy natin dyan ay ang apostate church, ang apostate religion. May ilan-ilan na mga nag-mission works, like si Saint Columba, pumunta siya ng Scotland at siya ay nag-establish ng mission work sa Scotland na hanggang ngayon ay nag-exist. At ang iba pa, subalit ang open door na binuksan ng Panginoon sa Philadelphia ay napakalaking pintuan sapagkat ito'y maghahatid ng gospel sa 4 na sulok ng mundo. And this is the right time. Sapagkat ang pangangaral ng gospel, kung hindi natin maiiwasan na ito ay directly connected din sa pag-spread ng civilization. Kaya kapag ang civilization ay tumigil, kung saan na-settle ang mga villages, mga cities, then hanggang doon lang mag-establish ang mga simbahan. Pero pagdating ng panahon ng Philadelphia, bago pa ang panahon ng Philadelphia, mayroong kasing nangyari na nagbago ng takbo ng society sa Europe. Na-discover ang Amerika, panahon niya ng Reformation movement pa. Na-discover ang East Indies. Na-discover ang China, na-discover ang Japan. Although may mga tao na yun, ibig sabihin, na-discover ng mga Europeans. Na-discover ng mga Europeans ang Far East. Na-discover nila ang India na may mga lupain at maraming mga tao.
And then, na-develop ang galleon trade. Ang galleon trade, ito yung panahon na ang mga makapangyarihang bansa sa Europe ay nag-expand ng kanilang territories sa mga islands sa pamamagitan ng barko. At of course, ang purpose dyan ay para sa kayamanan, ano? Pero because of that also, nabuksan ang opportunity ngayon na maraming mga lugar na maaari pang pagdalhan ng gospel. And that's the reason, kailangan ng revivalism, kailangan mag-spark ang awakening sa Amerika upang ang mga simbahan ay ma-realize nila na meron silang trabaho na kailangan gawin at ito ay mag-produce ng missionaries and to send them to the Far East. Kaya pagdating ng panahon ng Philadelphia, yung ating mga binasang background natin kanina, nag-found ng mga missionary societies, dinala ang mga missionary sa China, dinala sa Japan, sa India, dinala sa Far East, dinala sa Africa, at dinala ang gospel. At sapagkat meron ng Gutenberg, pwede nang mag-print. Kaya nakapag-print sila ng maraming Bibles. Kaya naniniwala ko mga kapatid ng technology ay may purpose din sa Panginoon. Di ba? Hindi nyo ba nare-realize kung gaano ka-effective ang pangangaral ng gospel because of technology? So ipinahintulot din ng Panginoon na ito ay makreate sa tamang panahon sapagkat yun na ang panahon na gusto ng Diyos na ang kanyang salita ay makaabot sa mas malawak na mga lugar. At sa ating panahon ngayon, panahon ng Reformation, nagpiprint sila ng Bibles. Pero alam nyo kung gaano kalalaki ang ganito para sa isang page. So hindi pa masyadong portable, but that was a beginning sapagkat ang Diyos ay magbubukas ng pintuan. At sa panahon ng pintuan na ito'y magbukas, kailangan ng maraming Biblia. Kaya ang technology nag-improve, naging manipis ang papel, naging effective ang printing, nagkaroon ng kuryente, at kung ano-ano pang mga pamamaraan, pati ng mga sasakyan, upang dalhin ang salita ng Diyos sa mga lugar na gusto ng Diyos na ito'y makaabot. Kaya kung ang teknolohiya man ay mayroong karunungan galing sa kaaway, sabihin na natin na galing doon sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, pero babalik tayo sa isang salita, God causes all things to work together for the good of those who love Him. Kaya yung idea ng kaaway, ginamit ng Panginoon to spread His word. Inalaw ng Diyos na maging matalino ang tao, hindi para sa kanyang sariling kapahamakan, kundi para maging instrumento ito ng salita ng Diyos ay dalhin sa mas marami pang mga lugar. This is God's own doing, sapagkat ito ay open door ng Diyos. Hindi ito open door ng tao, hindi ito idea lang ng tao. It is God, hallelujah, who caused these things to happen at in His right time. Amen. 1 Corinthians 16 verse 9, sabi ni Pablo rito, for a wide door for effective service has opened to me, and there are many adversaries. Nabuksan daw ang isang malapad na pintuan para sa paglilingkod, pero maraming kaaway. Naturally, kapag salita na ng Diyos ang pag-uusapan, laging merong kaaway at laging merong handang magsawata sa katotohanan. Kung hindi ito salita ng Diyos, hindi masyadong problema. But because Paul was bringing the gospel, there are always adversaries na gustong pumigil sa kanya. Colossians 4 verse 3, praying at the same time for us as well. Sabi niya sa mga believers sa Colossae, ipag-pray niyo kami, that God will open up to us a door for the word so that we may proclaim the mystery of Christ.
So sa mga open door ni Pablo, ay ang involved dito ay hindi lamang si Pablo at ang kanyang mga kasama. Even the churches must be involved in the open door. Hindi lahat ay makakasama kay Pablo, pero yung maiiwan ay pwedeng manalangin at sumuporta sa open door. Right? And that's the reason hindi lahat pwede maging missionaries. But thank God, kahit hindi tayo missionaries, ay ipinapakita ng Diyos ang mga pintuan na ito upang tayo ay tumulong. Isipin ninyo kung walang mga missionary societies na nag-back up sa mga ministries na ito, paanong madadala ang gospel ng isang tao, isang pamilya lang? Alam niyo ba na kapag sila ay nag-mission, katulad si James Hudson Taylor, when he went to inner China, dala niya ang buong pamilya niya. At inihanda nila ang buong buhay nila para sa lifetime of service. Imagine kung gaano kahirap ang bagay na yon. Subalit ang Diyos nag-provide sa kanila ng provisions. Mayroon sa kanilang home church sa England ay mayroong isang organization may mga taong committed na tumulong sa ministry, sumuporta financially upang yung missionary na nasa inner China ay hindi maabala at mapigilan sa kanyang paglilingkod. The same is true with William Carey. Sinuportahan siya ng London Missionary Society. The same is true with David Livingstone. The same is true sa ibang mga missionaries, even kay Brother Branham. Nakita niyo si Brother Branham sa kanyang evangelistic crusades. Marami siyang narating na mga bansa precisely because may mga organizations na nag-support sa kanya. Pero nang tumigil yon, hindi na rin nakapag-preach outside ng Amerika si Brother Branham because of limited resources. Dahil siya iniwan ng kanyang mga BFF. Of course, maybe yun ay pagbabago ng pagpasok sa panibagong stage ng ministry, pero makikita natin na because God wants him na makarating sa ibang bansa, God gave him supporters. Pero dahil dahil tapos na ang ministry na yon at siya magsisettle sa Amerika para mag-store ng salita ng Diyos para sa panahon natin, then inalis ng Diyos sa mga supporters para siya ay mag-settle sa Amerika at mag-focus ibang sa trabaho in a different way. Kaya nga, sabi ni Jesus, pag binuksan ko, walang pwedeng magsara. Nang binuksan ng Diyos ang opportunity kay Brother Branham na makarating sa ibang mga bansa, ang daming sumusuporta, walang makapagsara. Ilang panahon na lang, alam ba ninyo, ilang panahon na lang, kung hindi natigil yung mga supports na yon, there was a big chance na si Brother Branham ay nakarating sa Pilipinas. Pero before it happened, natigil na ang mga supports, ang mga tumutulong sa kanya. Karoon sila ng issue at isa sa mga naging issue sa panahon na yon ay sinilip ng IRS ang finances ng William Branham Evangelistic Organization. Dahil maraming tumutulong at siningil ng buwis. Hinanapan siya ng butas para siya ay magbayad ng buwis. So supposedly, ang religious organization ay free naman yan sa mga taxation, no? At Amerika ang pangunahin dyan na advocate niyan. Pero sinilipan siya ng government ng butas para siya ay maobligang magbayad at siya ay naipit sa sitwasyon na yun at napilitan siyang magbayad. Medyo bumaba ang kanilang finances. But for as long as God has opened the door, it will always remain open. Pero kapag kino-close na ng Panginoon, not even a prophet can open that. Tapos na yun, kailangan mo na lang tanggapin.
Pwede kang magmukmuk, pwede kang sumama ang loob, pero pag sinabi ng Panginoon, tapos na. Like si Moses, nang sabihin ng Panginoon, dahil sa iyong ginawa, hindi kita papapasukin sa promised land. Nagmukmuk si Moses, umiyak siya, nagpilit siya sa Panginoon, pero sabi ng Diyos, tapusin na natin to. Huwag na natin pag-usapan ng bagay na ito. Tapos na ang aking desisyon. Wala na. At hindi na nagpilit si Moses. That is God's open door, mga kapatid. Kaya kapag may bukas na pintuan sa inyong buhay, huwag ninyong pabayaan. Pag ang Diyos nagbigay ng indication, I'm giving you open door para ma-reach out ang inyong loved ones, para magkaroon ng gawain sa lugar ninyo, at may mga tao na mahal ninyo na makarinig, huwag niyo isara. Samantalahin ninyo because it is an open door from God. Kapag yan ay binuksan ng Diyos, hindi yan mapipigilan ng mga kaaway, hindi yan mapipigilan ng mga galit. God will always be with you. Iba-back up niya ang open door na yan. Amen. Kaya, that is what it meant. Yun ang kahulugan ng sinabi ni Jesus na dito sa verse 7 at verse 8. At mapapansin pa ninyo ang sabi ng Panginoon, I have placed before you an open door which no one can shut because you have a little power. Sapagkat ikaw ay merong maliit na kapangyarihan. In other words, nakikita ni Jesus na ang church na ito without His help ay wala talagang lakas, walang magagawa, wala siyang maipoproduce na anumang resulta without the help of God. Without the help of Jesus. Right. Kaya nga si Pablo ay mayroong salita na kapag tayo'y mahina, siya ay malakas. Ang kalakasan ng Diyos ay nade-demonstrate sa ating kahinaan. Kapag tayo ay nagpapakitang malakas, ang Panginoon na hindi makagawa sapagkat gusto niyang patunayan natin kung talagang malakas tayo at meron tayong magagawa. Pero pag wala na tayong magawa, we can put our trust in the Lord. And then, God will do His work. So nagbukas ang Panginoon ng pintuan sapagkat wala kang lakas. Mayroon kang kaunting kalakasan, pero ang kagandahan dito sa church na ito, siya ay naging masunurin sa salita, at hindi itinanggi ang pangalan ng Panginoon. In other words, kumapit sila sa tunay na pananampalataya. And I believe that is a wonderful thing, mga kapatid, sa iglesia. It's very consistent sa mga nagdaang panahon na iglesia natin tinalakay, ang pagkapit sa pangalan ng Panginoon, ang pagkapit sa salita ng Diyos, ay laging naghahatid sa kalakasan at sa pagtatagumpay. Praise God. Now, anong sabi ng verse 9? Behold, I make those of the synagogue of Satan who say that they are Jews and are not, but lie. I will make them come and bow down before your feet and make them know that I have loved you. Now, itong pagluhod sa paanan ng church ay hindi ito pagsamba in the sense ng pagsamba sa Diyos or idolatry, but ito ay ang paghumble ng Panginoon sa mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, subalit sila ay sinagoga ni Satanas. Again, paano natin in-identify ang synagogue of Satan sa mga nagdaang mga panahon ng iglesia na ating tinalakay? Ang sinagoga ni Satanas ay assembly ng mga tao na nagsasabing Kristiyano pero hindi. At sila ay hindi Kristiyano, sila ay Kristiyano by name, pero sila ay hindi Kristiyano by doctrine. Sila ay tumatayo sa apostate faith, apostate doctrines, at yun yung mga binanggit natin sa taas kanina. Nang naglitaw ang mga religious groups sa panahon ng Philadelphian age, na supposedly they are the new church, pero pag na-scrutinize, ay na-expose ang error sa kanilang mga aral. Hanggang ngayon ay marami pa mga synagogue ni Satan na nagsasabing mga Kristiyano, and they are accepted. Sapagkat may mga taong tumatanggap sa mga mapandayang aral. At sabi ni Pablo,
may mga tao na naghahanap ng mga guro na magkikiliti sa kanilang mga tainga at magpapasaya sa kanilang mga pandinig. And that's the reason may mga false teachings. Sabi nga ng kasabihan sa labas, kung walang magpapadaya, walang mandaraya. Well, of course, may mandaraya pa rin kahit walang magpadaya. Pero, siyempre, kung walang magpapadaya, hindi lalaganap ang mandaraya. Sabihin, hindi lalakas ang mga mandaraya, hindi sila makakapagdaya. Ganun din naman yan pagdating sa pananampalataya. Talagang may mga taong nadadaya sapagkat madaling maniwala sa mga sabi-sabi, madaling maniwala sa hearsay, madaling makonvince ng mga magagaling na mga pananalita at hindi muna sinusuri sa Scripture. Paano tayo hindi madadaya? Gayahin natin ang mga taga-Berea. Sabi ni Pablo, nang dinala namin ang Ebanghelyo sa Berea, itong mga taga-Berea ay sabi niya, they are noble people. Paano sila naging noble na mga tao? Sabi nila, hindi sila basta-basta nag-reject, pero hindi rin sila basta-basta nag-receive. Pinag-aralan nila ang kasulatan. At nang makita nila na ang dala ni Pablo at Barnabas ay salita ng Diyos, tinanggap nila ng buong puso. Kaya sila ay naging symbolism ng mga taong mapagsaliksik. Pag sinabi natin sa panahon natin na Bereans, ibig sabihin yan yung mga Kristiyanong masipag, masino pagdating sa pag-aaral ng kasulatan. Hindi basta-basta naniniwala dahil merong narinig na magandang salita, pinag-aaralan ang kasulatan. Alam niyo ba na sa end-time message, marami nadadaya rin ng mga strange doctrines kasi lumalayo na sa nakasulat. Hindi na nga binabasa, lalo pang nireject ang kasulatan. Paano tayo ma-establish sa truth kung wala tayong tatayuan? At isa lang ang matibay na pagtatayuan ng iglesia, ang salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. So, yun ang church sa panahon na ito. May sinagoga ni Satanas, at sabi ng Panginoon, I will humble them, and I will make them know that I love you. Ipapakita ko sa kanila na mahal ko kayo. Ibig sabihin, yung mga true believers sa panahon ng Philadelphia. Ano pa? Verse 10, because you have kept my word of perseverance. Ano ang word of perseverance? Pag sinabing word of perseverance, ito yung mga aral ni Kristo na pinapayuhan ng church na magtiis, maging mapagtiis, maging masikap, to be patient, to endure, huwag mag-give up. Sa panahon ng mga trials, don't give up. Sa panahon ng crisis, don't give up. Manatili sa pananampalataya because you have kept my word of perseverance. Ano ang reward ng pag-iingat ng salita ng Panginoon? I also will keep you from the hour of testing or the hour of trial that is to come, that is about to come upon the whole world. Ano itong hour of testing? Now, I believe in context ng Book of Revelation, ang hour of testing na ito na tinutukoy ni Jesus ay ang darating na Great Tribulation. Ito ang panahon ng pagsubok na susubok sa buong sanglibutan. At ang tinutukoy na pagsubok sa buong sanglibutan ay doon sa mga nagsasabing mananampalataya. Ang panahon ng pagsubok na ito, o oras ng pagsubok, it will test the faith of those that will be left behind. Kaya, don't be left behind sa rapture, mga kapatid. It will test the faith of churches, of believers, na hindi makakasama sa rapture sa panahon ng tribulation, and it will test their allegiance. Sa panahon ng Great Tribulation, makikita ninyo ang allegiance ng mga tao ay magsishift. Ang iba ay babalik
babalik ang allegiance sa Roman Catholicism. Ang iba'y babalik ang allegiance sa ibang religion. Ang iba'y babalik ang allegiance sa tao at sa kung sino pa man. And that is why, sa panahon ng Great Tribulation, yung mananatili sa pananampalataya ay mamamatay. Magbubuhos ng dugo nila sa kamay ng Antikristo. And it will test their faith. Well, kung ngayon hindi natin kayang magtiis para sa pananampalataya, paano na pag tayo ay naiwan at pumasok sa Great Tribulation? Kung tayo ay hindi supportive sa ministry ngayon, paano na? Kung tayo ay maiwan at mas dumaan sa panahon ng tribulation. Kung tayo ay hindi masikap sa pananalangin, masikap sa pag-aaral ng salita, paninindigan sa salita, paano na pag dumating ang panahon na yon? Dahil hindi tayo nasama naiwan tayo sa araw ng pag-agaw. Isang bagay ang sigurado, sabi ni Jesus, the hour of testing will test everyone who lives on the earth. So paano naman ngayon ang Philadelphian Church? Sa mga nagdaang church age na identify natin na may mga grupo ng mga Kristiyano na hindi nga masasama sa rapture at sila ay aabot sa tribulation. Sa Thyatira, nabanggit yun, di ba? I will cast them into a bed and together with those who commit adultery with her into tribulation. So ang bed of sickness na tinutukoy doon ay ang tribulation time. Paano naman ang Philadelphia? Ang kausap ni Jesus ay mga tunay na mananampalataya. Well, may promise siya. I will keep you from the hour of testing. In other words, hindi ko pahintulutan na ikaw ay makaranas ng Great Tribulation. Paano gagawin yun ng Panginoon? Kung ang church na ito ay hindi niya pahihintulutang makaranas ng Great Tribulation sa lupa, paano gagawin yun ng Panginoon? Isa lang ang nakikita ko na paraan ng Panginoon, and this is the Bible, na yung isi-save niya sa tribulation at hindi niya padadaanin doon, ay kailangan niyang kuhain sa lupa at dalhin muna sa kalangitan. That's the only way of escape. Dahil kung ito'y mangyayari sa iyo, kung ang church ay hindi ma-rapture, then ang church ay kailangan tumakas. Yun ang susunod na instruction. Magtago kayo, tumakbo kayo sa mga bundok, sapagkat yun ang sabi ni Jesus, pag ang abomination ay nakatayo na sa holy place, run. Go to the mountains, hide, for there will be great tribulation. Pero walang ganong instruction sa church. Di ba? Walang ganong instruction sa church. Alam niyo kung ano mga instruction sa church? Ito consistent sa church ages natin pinag-uusapan. Ingatan ninyo ang nasa inyo. Ang salita na tinanggap ninyo, ingatan ninyo, huwag niyong bitawan. Kahit yan, nandito yan sa Philadelphian age, hold to that which is in your hands. You see? At naandun ang pagtatagumpay. So ang church ay hindi ini-instruct na tumakas para in the face of great tribulation. Ang church ay pinaghahanda sa pag-agaw. Pinaghahanda at ang laging instruction sa kanya ay maging overcomer. See? Bakit? Kapag ikaw ay overcomer, hindi ka nadadaan sa great tribulation. Alam niyo kung ano ang tawag ko dyan, mga kapatid? Acceleration test. Sino mga bata sa inyo nakaranas na acceleration test? Yung ikaw ay, sabihin natin, grade 5, bigla kang nag-jump sa first year. O, wag na lang acceleration test. Minsan, merong mga examination sa klase na pag sinabi ng teacher, pag ang grade ninyo dito sa exam na to hindi bumaba ng 90, 95, lahat ng 95 above ay hindi na magte-take ng final exam. Exempted. Diba? Yun ang ibinigay ng Panginoon sa church.
ang magtagumpay. To him who overcomes ay hindi makakaranas ng second death. To him who overcomes will receive a crown of life. At sabi ng Panginoon sa Philadelphia, I will keep you from the hour of testing. Exempted ka sa great tribulation kapag ikaw ay naging overcomer sa panahon na ito. Glory to God. Yun ang nais ng Panginoon na makita sa kanyang church. Praise the Lord. The word of perseverance. It's not a doctrine by itself, but it is an admonition, a challenge sa faith natin na huwag mag-give up, na huwag masway ng mga temptation sa ating panahon, na huwag bumitaw sa salita. Nagbigay ang Panginoon ng mga examples, even sa James. Si James sa kanyang sulat, sabi niya, nakita natin ang pagtitiis ni Job, nakita natin ang pagtitiis ng mga taong pinangakuan ng Diyos, at dahil sila'y hindi bumitaw, nag-endure sila, tinanggap nila ang pangako. That's the only way, mga kapatid. When God makes a promise, ang kailangan niya, sa pinangakuan niya, ay maging faithful din naman. Sapagkat ang Diyos ay faithful, ang gusto niya maging consistent din naman tayo sa paninindigan sa ating pananampalataya. Lagi nating sinasabi, ang ating Diyos ay manggagamot. Amen? Kaya pagdating ng mga trials ng karamdaman, panindigan mo na ang Diyos ay manggagamot. Then, tutuparin ng Panginoon ang kanyang promise. I will heal you of your diseases. Diba? Kung mayroong pangako ang Diyos, I will bless you, I will provide for your needs. Sa panahon ng crisis, be consistent. Diba? Kaya nga sabi ni James, kung medyo nasishake tayo sa panahon ng testing, merong isang attitude na maganda. Sabi ni James, ituring mong kagalakan ang pumasok sa panahon ng pagsubok. Count it all joy when you fall into various trials. Maaring mapukha kang baliw sa mundo, pero sa Panginoon, iba ang tingin ng Panginoon sa iyo. Nasisiyahan ng Panginoon because you are trying to overcome your own emotion, your own feelings. Gusto mong daigin ang iyong nararamdaman at gusto mong tumayo pa rin sa salita ng Panginoon. And that's how you become an overcomer. Amen. Kaya mga promises ng Panginoon, I tell you, hindi ito matatanggap ng mga loser. No? Ang mga promises ng Diyos ay matatanggap at may enjoy ng mga overcomers. Glory to God. Now, verse 11, kaunti na lang, I am coming quickly. Hold firmly to what you have. So yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Hold firmly. Hawakan ninyong matibay ang meron kayo so that no one will take your crown. This is a very interesting statement, mga kapatid. Okay? Sapagkat ang salita na ito ng Panginoon ay baligtad sa konsepto natin ng tao. Ang konsepto ng tao ay, ingatan mo yung meron ka upang makamtan mo ang korona. Pero ibang salita ng Panginoon, ingatan mo, hawakan mo mabuti ang nasa iyo na, ina-assume agad ng Panginoon, you will be victorious. Ina-expect ng Panginoon na magiging masikap ka, matapang ka, hanggang sa magtagumpay, sapagkat may mga bagay na ginawa na ang Panginoon. Bago ka pa nagsimulang humakbang sa trials, may inassure na siya ang tagumpay. Hallelujah! Kaya, kumbaga, imagine niyo kung ito ay atleta, takbuhan, doon pa lamang sa starting line, ay dineclare na ni Jesus, yung nasa line number 2, ikaw yung champion. Diba? Parang kakaiba, diba? O ngayon, ikaw ang first place, kailangan maging first ka sa takbuhan. Kailangan huwag kang mag-give up. That is how Jesus said it. May ibinigay na siyang korona, ang kailangan mo na lamang, kumapit. Huwag bumitaw.
Sapagkat sinicure na ni Kristo ang corona para sa iyo. Ang karangalan ay nakahanda na. Ang kalwalatian ay nakahanda na. Ang kailangan mo lang ay maging masikap. Hallelujah. Ang kailangan mo lang ay huwag bumitaw. Hallelujah, hallelujah. And the only way na magtuturo sa iyong bumitaw, kapag may nakita ka at may inakala kang mas maganda kaysa sa ipinangako ng Panginoon. Kung minsan, parang mas maganda ang salita ng dyablo, mas maganda ang promise ng dyablo, kaya bumibitaw tayo sa salita ng Panginoon. Pero kung hindi magbabago ang iyong pagtingin sa pangako, na ang salita ng Diyos will always be greater. Eh paano yun mangyayari? I-apply natin ang Hebrews 12. Look to Jesus! Stay focused on Jesus! Hallelujah! Read His Word! Meditate on His Word! Listen to the preaching of the Word! Stay focused on Jesus upang ang mga bagay ng mundo ay hindi maging malaki at manatiling si Kristo lamang ang malaki sa buhay mo. Sapagkat yun ay totoo naman, greater is He that is in you than he that is in the world. Praise God, praise God. Hallelujah. Kaya ang church na ito, isa lang advice ng Panginoon, hold firmly to what you have. Malapit na akong dumating. Hold firmly upang hindi mawala ang corona. Para hindi maagaw ang corona sa iyo. The one who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he will not go out from it anymore. And I will write on him the name of my God, the name of the city of God, which is New Jerusalem, and my new name. Kung ang corona ay nagsisimbolize ng karangalan sa pagtatagumpay, ang haligi ay nagsisimbolize ng permanence. Fixed place. Pag sinabing permanence, wala nang pwedeng umagaw sa iyo niyan. Wala nang pwedeng mag-dispossess sa iyo niyan. You are settled because God set you there. Ang Diyos nang naglagay sa iyo, you will be steady. At yan ay nagpapakita ng assurance ng ating place sa kaharian ng Diyos when everything is done. Sometimes sa buhay natin sa lupa, hindi natin makita ang position na yun because our minds are shaken, our thoughts, our emotions are shaken. Pero si Jesus ay naglagay na sa atin. Tayo ay fixed pillar sa kanyang bahay. We have a place in the house of God. Amen? Praise God. And I will write on him. Ano ang isusulat? Pangalan daw ng Diyos, pangalan ng Panginoong Jesus, pangalan ng kanyang bayan, yeah? The name of the city of my God. Now, of course, ang pangalan ng Diyos to write, ang nakikita kong symbolism ng pagsulat ay pagmarka, pagtatak, pag-identify, at paglalagay ng isang unawa o isang kapahayagan na kapag ito ay iminarka, ay ito ay parang isang bagay na inilagay ng Diyos sa iyo at hindi na mawawala. Okay? Because it's a revelation. It is not simply knowledge. It is not simply information. It is understanding. Na gusto ko lang kuhain ng isang reference sa Jeremiah para makita ninyo ang salita na itong to write. Sabi sa verse 5 and 6, behold the days, Jeremiah 23:5. The days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he will reign as king, and act wisely and do justice and righteousness in the land. So it's a prophecy about the Messiah, ang sanga ni David. In his days, Judah will be saved, and Israel will live securely. And this is his name by which he will be called, the Lord our righteousness. So kapag dumating yung sanga ni David na yon, ay maliligtas ang Huda, ang Israel ay maliligtas at tatawagin siya sa pangalan ng Panginoon. Sa ganitong pangalan siya kikilalanin, the Lord our righteousness. In other words, ang marka na ito, ang pangalan na ito ng Panginoon ay imamarka sa kanyang servant
sapagkat ang servant na ito ay identified sa Diyos. Siya ay sa Diyos, siya ay servant of God, siya ay kumakatawan sa Diyos, at ang marka na ito ay ang kapahayagan na ito ng Diyos ay ibinigay sa Kanya. At para sa akin, ganun ang ipinapakita ng pagmamarka ng pangalan, pagsusulat ng pangalan. Huwag tayo mag-expect na may bagong pangalan pang darating ang Diyos, o may bago pang pangalan si Jesus. Ang focus dito ay ang pagsusulat. So yun ang binibigyang diin. Which means kapag isinulat, ito'y imamarka, ito ay magiging identity mo. You will be called by the name of the Lord. You are identified with your God. For all eternity, brothers and sisters, we will be identified with our God. Sons and daughters of God. People of God. At para sa akin, wala nang pinakamaganda pang description. It doesn't matter kung ako ay president, o kung ako ay principality, or kung ako ay authority sa langit. It doesn't matter kung malaki o maliit ang aking position. The most important thing is, I am identified with God. Ako ay markado ng Diyos, ako ay sa Kanya. At siya ay sa akin. At you see mga kapatid, doon sa kalangitan, yung identity na yan ay hindi na ilalagay sa iyo sa panahon na tayo umakyat sa langit. Sa panahon sa kalangitan, ito ay i-declare na lang. Di ba, katulad nung nakaraan na pinag-usapan natin, nang nagtapos tayo sa Sardis, sabi ng Panginoon, I will declare your name before my Father and before the angels. Ibig sabihin, ikaw ay pararangalan at i-identify. Ang pagtawag sa iyong pangalan ay pagpaparangal sa iyo sa pandinig ng mga anghel sa throne room ng Diyos. Kung tayo sa lupa, ay napaflatter tayo kapag natawag ang ating pangalan. Nagbablush tayo kapag natawag ang ating pangalan sa entablado. Sabi natin, ang pinakamabait na estudyante. It is an honor. At sa kalangitan, it is a good thing na marinig ang ating pangalan. And it is even better kung tayo ay ma-identify as His people. My son. Alam niyo ba si Jesus, ang pinakamasarap na tawag sa Kanya ay nung sinabi ng Ama, My son. Di ba? This is my beloved son. Not any other title. Because sonship means relationship. Pag tinawag tayong anak ng Diyos, so tayo ay mayroong koneksyon sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Brothers and sisters, naniniwala ko na napakaganda ng mga bagay na inihanda ng Diyos sa ating buhay. Kaya, kung may plano ang Diyos sa ating mga buhay at nagbukas siya ng pintuan, huwag ninyo atrasan ng pintuan. Maaaring sabihin nyo, nakaka-challenge, masyadong malaki, baka hindi ko kayang gawin. Kung ang Diyos ang nagbukas, kasama mo ang Diyos. Hindi ka iiwan ng Panginoon sa pintuan na Kanyang binuksan. Ang open door ng Philadelphia ay magtatapos, magkukumpleto ng salita ni Jesus sa Matthew 24. This gospel of the kingdom will be preached to all the nations, and then the end will come. Kaya kapag may open door ang Diyos, ibig sabihin, meron pa siyang nire-reach out, meron pa siyang inaayos, meron pa siyang inaabot ng mga tao. Meaning, gusto ng Panginoon, bago matapos ang panahon, bago ito isara, yung mga dapat maabot, ay nakuha na. At ako'y naniniwala na lahat tayo na nandito, gusto nating marami pang maligtas. Amen? Lalo na sa ating mga mahal sa buhay, o sa ating mga kaibigan, o sa ating mga kapitbahay, o sa sino man naging malapit sa atin, and somehow sila ay naging bahagi ng ating mga buhay. Hindi natin gugustuhin
na tayo ay nasa magkabilang panig. Tayo nasa piling ng Diyos, sila nasa harap ng white throne. Ang gusto natin, tayo magkakasama sa ating Panginoon. Yan bang desire natin, mga kapatid? And finally, there is no victory without perseverance. Kung hindi tayo magiging masikap, hindi tayo mapapabilang sa mga mananagumpay. Kaya, ang overcomer ay hindi lang title, mga kapatid. Hi, I am an overcomer. Ito isang bagay na dapat nating i-work out bilang mga Kristiyano sa pamagitan ng pagsisikap. Maging masikap. It doesn't mean na pwede na, sometimes ang mga masikap hindi naman consistent eh. Pero makikita mo ang masikap. Kapag nag-fail, bumabangon. Diba? Kapag nagkaroon ng aberya sa buhay, makikita niya ang kanyang position, babangon siya. At yung kanyang pagbangon ay nag-identify sa kanya, masikap siya. Ang pagiging overcomer ay hindi ibig sabihin, sino bang pinaka-overcomer? Yung bang walang naranasang pagkatalo? Sabihin, hindi nakaranas na mag-fail sa pananampalataya, hindi makaranas na mag-doubt, hindi makaranas na mag-question sa kanyang kalagayan. Those things happen, mga kapatid. Ang kagandahan sa overcomers, hindi tayo susukatin ng Panginoon sa kung gaano karami ang ating failures at kung gaano karami ang ating it's like para bang merit at demerit, merit at demerit. Pagdating sa pagiging overcomer, ang nais lang ng Panginoon ay makapagpatuloy ka. Kaya kung ika'y bumagsak, babangon ka! Sapagkat hanggat hindi pa tapos ang buhay, God is giving you the open door to press on, to continue. Kung ikaw ay na-offend at ikaw ay tinutuwid ng Panginoon, bangon ulit at magpatuloy sa paglilingkod. It doesn't matter kung maraming beses o kaunti lang ikaw na nadapa. Ang mahalaga, when Jesus comes, hindi ka nakadapa, ikaw ay nakabangon. Hallelujah! Praise God! Pastor, 10 taon akong backslider, it doesn't matter. Mabuti nga yun, after 10 years, hindi pa nag-rapture. So gusto ng Panginoon, when He comes, hindi ka backslider. Ikaw ay nasa gawain niya. Purihin ang Panginoon. Ating palapakan ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Tayo po yung magsitayong lahat. Hallelujah, hallelujah. 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 Blessed be the name of the Lord. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating pagtatapos, awit tayo ng awit ng pagtatagumpay. At ating i-renew ang ating mga puso sa commitment na ito na maging overcomer. Na makapagpatuloy at anuman ang mga problema pang darating sa ating buhay. Let us have this determination. I will be an overcomer. By God's help. Ang isang bagay na maganda dito, mga kapatid, hindi ikaw ang unang may gusto. Kaya mo ito ginugusto dahil ini-inspire ka ng salita ng Diyos. Be an overcomer. It's not my own idea. It's not our idea. It is Jesus' idea. Be an overcomer. Dahil ang gusto niya, yung kanyang katabi sa trono, ay meron track record na mananagumpay. Yes, nadapa rin, pero nakabangon. Na-backslide din ng ilang panahon, pero nakabalik. Nagkaroon din ng panahon na nag-doubt sa mga salita ng Diyos, pero na-restore. Yan ang track record ng mga mananampalataya. Lahat ng kapiling ni Kristo sa kanyang trono, lahat ng kasama niya sa kanyang paghahari ay may pagmamalaki niya. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, i-declare ko ang inyong pangalan
sa aking Ama at sa harap ng mga anghel. Because Jesus will be honored na tayo ay kasama niya. Jesus will be honored na tayo ay nanatili sa kanyang salita. And He will be honored na tayo ay katabi niya. Sabi niya, kaya nga sabi ng Ephesians 5, hinuhugasan niyang iglesia upang maiharap niya sa kanyang sarili na walang kapintasan, na walang tumis, kundi isang iglesyang banal at maluwalhati. At kung tayo, kung na-identify natin ang ating sarili sa ganung kalagayan, brothers and sisters, i-desire mo ang maging overcomer. I-desire mo, Panginoon, I will be an overcomer dahil ito'y sinabi mo. Ito ang gusto mo para sa akin, Lord. Help me to be an overcomer. Glory to God. Hallelujah. Awitin natin sandali ang awit na ito at tayo magpuri sa Panginoon. We've been made more than conquerors. Praise God. Overcomers in this life. Praise God. We've been made victorious. Praise God. Through the blood of Jesus. Praise God. Awitin natin na may conviction. We've been made. Sing it. Sing it with assurance. Confidence. Hallelujah. Overcomers in this life. Sing it with determination. Lord, I will overcome. We've been made victorious. Through the blood. Through the blood of Jesus Christ. Awitin natin ang verse 1. When trouble
ba yung overcomer na yun, mga kapatid? Hallelujah. Can you identify yourself? I am the overcomer. Hallelujah. I am one of them. I know it from the Word. I feel it in my heart. I know the Spirit is speaking to me. Listen to what the Spirit is saying to the church. You are the overcomer. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Isa lang bagay, mga kapatid, ang kailangan natin gawin. Kumapit, manatili, tumayo sa salita ng Diyos. That is all that Jesus is asking from us. Hallelujah. He's given us the assurance. He's given us the victory. He's given us, hallelujah, the honor. It is already prepared for us. And all we need to do is hold on. Hold on. Hold on. Huwag niyong payagan ng mundo ay turuan kayong bumitaw sa salita. Huwag niyong hayaan ang kaaway ay mag-udyok sa ating kumawala sa salita. There is only one way to victory. Press on. Hold on to the promise of God. Minsan, ang gawa ng kaaway ay napakalaki sa ating tingin. It is only because we are focused on the work of the enemy. Kapag masyado nating tinititigan ang gawa ng kaaway, pinapansin ang gawa ng kaaway, it becomes bigger and bigger and bigger. Hanggang sa hindi na natin ma-realize, meron naman talagang mas malaki kaysa sa gawa ng kaaway. At iyan ang gawa ng Diyos. Hallelujah! Pero kapag tayo tumingin na sa gawa ng Panginoon, becomes bigger and bigger. God becomes bigger and bigger. And the work of the enemy becomes maliit na bagay. Kaya nga sabi ni Josue, sila'y tipaklong lang. Sila'y tipaklong lang. Sila ay maliliit na mga bagay. We can overcome the enemy. We have the promise. They don't have the promise. We have the promise. Ang mga Canaanites, wala silang title, wala silang certificate sa ownership ng promised land. We have the title, we have the ownership because Jesus gave it to us. Hallelujah! Hallelujah! Kaya kapag ikay humarap sa kaaway, bring your title, bring your certificate that you are the overcomer. Hallelujah! Praise God. Kapag may hawak kang title, kapag may hawak kang katibayan na ikaw ay overcomer, ang kaaway ay madaling pipitaw. Ang kaaway ay madaling pipitaw. Hallelujah! Ikaw ay kumapit, hayaan ang diablo ang bumitaw. Praise God, praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord God, dalhin mo kami sa karanasan ng tagumpay, Panginoon. Young and old, man and woman in this church, bring us to that experience, Lord. Hallelujah! Hayaan mong maranasan namin ang kapangyarihan ng daigdig na darating. Help us to experience the powers of the age to come, O Lord. Hallelujah! So we can persevere. So we can persevere. Blessed be your name, O God. Hallelujah. Hear what the Spirit is saying. Pakinggan natin ang sinasabi ng Espiritu sa bawat puso na naririto. Pakinggan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating mga puso ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah.
Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kaliwa ng iyong mga salita. Salamat sa kaliwa ng iyong mga pangako. Glory to your name, glory to your name. Oh Lord God, hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos. At tunay na kailangan namin ng marami pang karanasan sa iyong Espiritu. We need more, O Lord, of experience in the Spirit, so that you can freely speak to us and help us to open our mouths, O Lord, to declare your word, to declare your truth. You have given us an open door. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Na lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Pinagpala ba kayo ng Panginoon sa araw na ito? Kakapit ba tayo sa kanyang mga salita? We will hold on hanggang sa ang tagumpay ay ating matanggap. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Salamat.